Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa week na to? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man para sa inyo itong magiging wedding, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo na pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon ng iba sa inyo. Oh, dalawang 2, oh. So, anong kwento dito? May ano tayo, oh. Knight of Pentacles. Ito maganda, 2 of Cups. Knight of Wands. Ito, 2 of Wands. Dalawa to, no? Unang senaryo, i-expect natin ang tawag dito, parang best friend connection. Whether in a relationship o friendship, ganun eh. Walang iwanan. Okay? Ngayon, yun yung positive. Negative, baka maging people pleaser yung iba sa inyo. Beware. Okay? Sabihin naman nating single, may nagpe-pursue dito, whether kayo mismo o may magpe-pursue sa inyo. May dumating o wala, parang ang dating okay lang. Ganun. Hindi pa kayo, yung mga single, hindi pa ready. Kasi ito yung ano, dodo eh. Double 2. So, para siyang confusion, duality. Ang dating sa akin, hindi pa ready maging in a relationship. Although, siguro, flirt lang. Pero ito, yung stable connection, wala pa. Dahil nandito kayo, nakatingin sa malayo. So, parang hinahanap nyo pa yung true love. Hindi nyo pa nakikita. Although, may darating. O baka nga dumating na. Halimbawa lang, may iba sa inyo na may nililigawan o may nanliligaw. Feeling nyo, hindi pa yun yung the one. Kaya ito kayo. Patingin sa malayo. Tingin ko yun na yung decision nyo dito. Na mag-mingle lang. Okay, parang sa mga single. Single, ready to mingle, o mag-build ng connection, friendship, yun lang. Pero yung more than that na develop into a relationship, wala pa sa isip ng iba sa inyo. Kasi dalawa yung 2. Flirt, yun nga lang. Yun lang. Makipag-meet, build ng connection, maghanap ng newfound friends, yun lang. Yun ang naisip ko. So, ibang senaryo.
Oh, 8 of cups yung dulo, oh. 5 of cups, 8. Oh, double 8 ulit, oh. Kanina, double 2, ngayon, double 8. Oh, ayan. Pero at least, meron tayong ano dito, subject. At meron tayong clue ba? Parang kung sino yung tatamaan ng reading. So, probably, ang tatamaan ng reading na to ay single, babae, single, byuda, o ex-wife. Okay? Ano to? Sad kasi siya dito, oh. Whether nangyayari na to, o mangyayari pa lang. May 8 of, ano tayo dito? 8 of Wands na parang iniisip ko na ang gagawin ng iba sa inyo. Ito. Ang gagawin nitong babaeng to ay iaalis niya ang sarili niya sa ganitong sitwasyon. Okay? Siya kusang aalis sa ganitong state. Nagkukusa siyang umalis. Ayun. Di ba? As in, pag alis niya, hindi na siya maglo-look back. Kasi ito, dwelling on the past. So, ibig sabihin, naglo-look back ka. Kaya nga yung kusa dito, nakatingin dito. Di ba? Dito, ito yung past, ito yung future. So, ikaw, yung single dito, nakatingin na siya doon, edi looking forward na siya sa future. Parang dating magde-decide na siya mag-move on sa something na nagkukos ng sadness. Kasi ano to once, ano siya di ba? Ano ba yan? Para siyang arrow na kumikilos. So, siya ay pwedeng card ng progress, movement. So, yun yung move o action na gagawin nitong babae. Na umalis dito sa something na nagkukos ng sadness. As in, mag-move on na siya, hindi na siya maglo-look back. Ano kaya tong sadness dito? Ano yun? Ano yun? Well, maraming pwedeng case, actually. Kasi may ano tayo, yung dulo, di ba? To. Naging magician. Mag-upright yan o reverse card pa rin siya ng pagiging pilyo. Okay? Mischievous. Kasi may tatlo. Ito, alam naman natin, romance to, di ba? May tatlo. Third party situation. In all forms na to. Sabihin natin, case-to-case basis, di ba? Halimbawa, may iba sa inyo na crush nyo yung friend nyo. Tapos, sinulot ng friend nyo yung crush nyo. Ganon. Unang senaryo. Yung pangalawa, pina-rent zone yung iba sa inyo. Friend zone ng siyempre friend, yung friend zone. Inaasa sa wala. Akala ng iba sa inyo may something, pero wala pala. Umasa siya sa wala. Oh my God. Ang pangatlo, ito na yung huli.
Third party na talaga. Yung new romance ay third party. May third party. Ito na, magmumukha na siyang betrayal dito. Na yun nga, magmo-move on na yung babae dito. Pwede rin naman sa lalaki, pero katama lang sa lalaki kung introvert siya. So, magmo-move on na siya from sadness dahil dyan sa relationship issues or romance issues, love life issues. Anyways, perfect timing para ano to? Perfect timing pero sa lalong madaling panahon. Oh, ano kaya yun? So, gumamit tayo ng ibang deck para change of energy. So, ibig sabihin itong perfect timing ay sa lalong madaling panahon tungkol oh my God. Tungkol sa reverse na tower. Ano yun? Kuha ko ng tatlo. Para lang magka-idea ako. Ano to? Perfect timing in the near future. Tapos ganito yung mga cards. Mas sumakit ang ulo ko. Parang sinasabi na pero perfect timing eh. Huwag ituloy. Perfect timing, huwag ituloy. Kasi ano to eh, pagguhok. So, ibig sabihin, huwag i-welcome anything na may kinalaman sa change. Ayan o to. Baliktad to. Siguro wag muna mag-resign at magmuni-muni. Case-to-case basis eh. Kasi dalawang pentacles. So, para siyang career. O money-related topic. Business. Na parang, wag muna i-declare ang bankruptcy o wag muna mag-give up. Siguro. So, topic ng pag-change ng career, business, o pag-gamble ng money. Bakit perfect timing? Yun nga, perfect timing na i-avoid. Kasi may tendency na yung iba sa inyo ay maging risk taker. Na para bang na-advise kayo magmuni-muni dito o else magre-regret kayo sa bandang huli yung iba sa inyo. So, perfect timing na i-abort, abort ang plan ng change. So again, resignation, wag muna. Wag magtayo ng business. Wag sumabak sa anything na parang new. Magnilay-nilay dito. Pero again, sa career lang to. Saka wag i-gamble lang pera. Yun nga, pagtayo ng business o literal na gambling o hindi pag-invest ng money. Basta ngayong week, i-keep nyo na lang ang pera nyo. Yun yung parang advice dito na magnilay-nilay. Mag-reflect.
from past to present. Compare nyo. Anyways, isang card lang to. Ano pa extra message? Respect. Respect your relationships. So, para lang to sa mga in relationship na in-encourage na i-respect ang relationship. In all forms na yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.